lang po tayo, pati na rin po mga turista at mga bisita. Kasi po, kapag busy ang ating palengke, ibig sabihin malakas ang ekonomiya. Pero sa totoo lamang po, government can only do so much sa pagpapalakas o pag-stimulate ng ating ekonomiya. Kailangan natin ang private sector. Ang mga investors na magtatayo ng mga negosyo sa ating bayan. Kaya naman, maraming salamat po sa mga bagong private establishment at private investors na piniling magtatag ng kanilang negosyo dito sa ating bayan ng Santa Cruz. At ilan po sa mga establishment na ito ay ang bagong resort sa Isla Moriones, sa Maliwaya at Buwak at Beachfront Resort sa Pulo. Gusto ko rin pong i-congratulate ang mga entrepreneurs natin na nagsimula sa pinagpatuloy ang kanilang negosyo dito sa ating bayan. Ang hamon ko po sa ating sangguniang bayan, gumawa tayo ng ordinansa o amyendahan natin ang kasalukuyang ordinansa upang makapagbigay ng incentive ang ating pamahalaang lokal sa mga micro, small, and medium enterprise sa ating bayan. Kasabay ng pagpapalakas sa ating mga small business, sa private sector, patuloy din tayong nag-i-invest sa mga revenue-generating asset ng ating lokal na pamahalaan. Pangunahin po dyan ang municipal water. ng DOST na hiningi po natin sa DOST at ibinigay po sa atin ng DOST ang solar po para po sa ating waterworks. Ang purpose po nito ay para naman po mas kumonti po ang babayaran po ng ating electricity at makapag-serve po tayo ng tubig sa ating kababayan. Kaya dito po
sa Barangay Baliis, kasama ko po ang ating kapitan, kasama ko po ang ating mga kagawad, na ang beneficiary po naman nito ay hindi lamang po Barangay Baliis, kung hindi po buong Santa Cruzin po, na pagkaano po ng ating tubig. Ano po? So ito po ang Barangay Baliis ng mga kagawad at kapitan. Ano po masasabi po? Maraming salamat po at napakaganda po ng inyong project sa amin. Ito pong bagong water source facility natin sa Masalukot ay magdadala ng tubig hanggang Matalaba at Napo. Para yung water na galing sa Makulapnit ay di na kinakailangan pang pababain hanggang Napo. Mas malakas na tubig at mas maraming tubig dito po sa bayan. Ito po ay pinondohan natin ng nagkakahalagang 15 million pesos. Humingi rin po kita ng assistance mula sa Department of Science and Technology para sa Baliis water source natin na tinulungan po ako nila through solar power panels para mabawasan ang ginagastos sa water generation sa Baliis. Thank you very much po, DOST. Maraming salamat po sa ating masisipag na waterworks team led by Engineer Robert Ricky Hermoso. Dumako naman po kita sa ating ika-3 agenda, total health care o ang pagtugon sa pangkalahatang kalusugan ng ating mamamayan. Magmula po June 2022 hanggang June 2023, patuloy po ang aking pakikipag-ugnayan sa mga medical practitioner at medical assistants, NGOs, and foundations upang makapag-conduct ng mga medical, surgery, dental, at eye health sa ating bayan. Around 47 na rin po na pasyente ng eye cataract at iridium ang natulungan natin sa pamamagitan ng pagpondo sa kanilang operasyon. Paghatid sundo sa hospital at tirahan sa Manila habang nagre-recover. Patuloy din po tayong namimigay ng libreng salamin para po sa ating mga kahinaan na paningin. Para naman po makita kong malinaw how pretty, para naman po makita niyo daw ng malinaw how pretty po yung inyong mayor. Joke. Sa taong pong ito, 47 na po na ating natulungan sa iridium at catarata. Excited din po akong i-report sa inyo. Nagtagumpay po tayo sa ating hangarin. Maging accredited ang ating Municipal Health Office ng PhilHealth as consulta provider. Hindi lamang po malaking tulong sa pananatili ng magandang kalusugan ng mga Santa Cruzin. Dagdag income din po ito sa lokal na pamahalaan dahil sa reimbursement na magmumula sa PhilHealth. Na-accredit po tayo dahil naglaan po kita ng pondo
para ma-meet ang mga medicine supply and capital outlay requirement tulad ng hematology analyzer na meron na po ang ating RHU1. Ang Santa Cruz RHU1 po ay kauna-unahan at the only PhilHealth accredited consulta provider sa buong probinsya ng Marinduque. Kaya naman po, palakpakan po natin ang ating municipal health team sa pamumuno ni Dr. Honest Perquez at ang mga medical practitioner sa RHU1 at RHU2. Kasabay po ng mga serbisyo, pinalakas din natin ang ating mga posibilidad at infrastruktura pangkalusugan. That's why I'm happy to report to you na naka-program na po ang mga construction ng mga barangay health facilities na hiningi po natin sa pondo sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH. Ang facilities po na ito ay i-construct po sa Barangay Kasili, Labo, Ibil, Masagisi at Alobo. Ang ingredients po natin, total healthcare agenda ay 3. Serbisyo, pasilidad o infrastruktura. Ang 3 po ay personnel. And I am very proud po ng ating bayan, ang unang municipality ng ating probinsya na may 2 plantilla medical technologies para ma-expand ang ating diagnostic capacity. Tayo lang din po ang munisipyo na may Permanent Health Program Officer 1 at isang well-established municipal surveillance unit sa ating probinsya. And finally po, under my initiative and first time po sa kasaysayan ng ating pamahalakang lokal, nag-hire po ng isang additional medical doctor under contract of service po para sa RHU1. Ito po ang tugon ko sa inyong pangangailangang pangkalusugan. Hindi ko po kailangan ako mismo ang maggamot. Hindi rin po ito ang akmang tungkulin ng isang punong bayan. Ang tungkulin po ng isang punong bayan, bigyan ng direksyon, nararapat na pondo, at angkop, sufisyenteng personnel ang mga gawang pangkalusugan. Kaya naman po, ang ating medical and health services umaarangkada katulad na lamang po ng ilan sa mga aktibidad na ipinatutupad natin. Napakarami po, kaya selected na lamang po ang aking abanggitin. Nagkandak po kita ng free blood chemistry and medicines para sa 5 hanggang 7 senior citizen na kababaihan sa bawat barangay or a total of 367 beneficiaries. Nag-conduct din po tayo ng cervical cancer screening last year in partnership with an NGO, and this year naman po, ang ating municipal health team ay nag-conduct ng screening for syphilis and Hep B para sa mga buntis po nating kababaihan ng Santa Cruz. This week po, nag-conduct naman po tayo ng libreng tuli na umabot hanggang 150 ang isang araw na pagtutuli.
Ang ika-4 po na agenda ay maintaining our local peace and order situation. I am very excited to report to you na ang Santa Cruz po ang binigyan ng Stakeholder Awardee of the Year sa ginanap na Policy Community Relations Month celebration ng Mimaropa Police Regional Station na ginanap po kahapon sa Mindoro. Dahil ito po ay isang pagsuporta sa mga initiative ng ating local police sa pangunguna ni PNP Chief Cordero. Congratulations po, Chief, and thank you very much. Ang priority, peace and order issue po natin ay ang mga proteksyon ng ating mga karagatan. Kaya naman po, nitong nakaraang February, nagpa-training po kita para sa deputation ng 22 na fisheries wardens mula sa mga coastal barangays natin. At ang mga pumasa po sa training ay recognized na deputized ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resource of BIFAR at may kapangyarihan na pong mag-enforce ng mga municipal ordinance upang bantayan ang patuloy na sumisira sa ating yamang dagat. Tumako naman po kita sa ikalimang agenda, which is infrastructure. Ang mga infrastrukturang kailangan po natin upang lalong maging epektibo ang mga serbisyo para sa ating mamamayan. Unahin po natin ang sinisimulan ko pag-construct sa bagong municipal cemetery. So ito po yung ating magiging bagong cemetery. Dito po makikita nyo, sinisimulan na po natin ito. Ito po yung binili kong 3.8 hectares noong first term mayor ko. Kasi ito po yung talagang plano po natin na palawakin, pagandahin, ayusin po ang cemetery po natin. So baka by December, masimulan na rin po natin yung pagbenta ng mga lupa sa mga tao na gusto pong bumili dito. Kaya magkakaroon din po tayo dito ng chapel, multipurpose building, na pwede pong magamit ng ating mga taga-Santa Cruzin. Nasa pipeline na rin po ang improvement ng ating multipurpose center na maaari nating lagyan ng convention center facilities at magkaroon ng basement parking para hindi po kita nahihirapan ng parking dito sa ating bayan. May malalaking proyekto din po ang DPWH para sa ating coastal community ng Tagum, Morales at Bayabod. Ito po yung construction ng seawall na magiging malaking tulong sa ating climate change adaptation and disaster risk reduction. Kaya naman po,
Tinulungan natin ang DPWH na makuha ang social acceptability ng proyekto dahil alam ko na ito po ay makakatulong sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na kinakailangan sa lugar. Magdadala din po ito ng construction employment para sa ating mamamayan. These are infrastructure projects on top of the 20% po natin na nagagamit sa concreting ng mga barangay at municipal roads at iba pang programa. Kaya po, palakpakan po natin ang ating Municipal Engineer Office at ang ating architects at syempre po, ang mga laborers po natin na katuwang ko po sa pag-realize ng vision ng infrastructure for the people. May backlight ito. May backlight. Wala. And finally po, dahil sa pakikipag-ugnayan ko po sa Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD, ina-process na po ang ating application para sa isang housing project sa Santa Cruz sa ilalim po ng programang pabahay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang proyekto pong ito, kapag naaprubahan, ay magbibigay ng housing para sa ating mga Santa Cruzin sa pamamagitan ng subsidized amortization sa Pag-ibig Fund. Lahat po pwedeng mag-avail po nito basta may pag-ibig. May pag-ibig po kayo? Pag wala po, mahanap. Yan po ang housing project. Dito po sa may barangay Boyabot ang proposed location para sa housing project kong ito. Exciting ano po? Sana po maaprubahan, pero alam ko po maaaprubahan po. Kasi patuloy po kitang makikipag-ugnayan sa DSUD para dito. Ang ika-anim po nating agenda, support to learning and education ng ating mga mag-aaral at mga guro. Hindi po mawawala sa ating taunang pagbabudget ang suporta po sa Brigada Eskwela, and last year po namahagi po kita ang pamahalaang lokal na mga paint at iba pang construction material and supplies para po sa ating repainting ng mga classroom. Nakaprogram na din po ang inilapit po sa atin na pangangailangan na magkaroon ng alternative learning system o ALS building
finally, pagkatapos po ng maraming taon na inahingi ng building ng ALS, maiibigay na po natin ito sa kanila. Sir, paano yung crowd? I am also happy to announce po the resumption of the Municipal Educational Financial Assistance at mamaya nga po ay ipamamahagi po natin ang financial assistance po ito. Kung nakanina yung camera para... To our DepEd teachers, gusto ko lang pong magpasalamat sa patuloy po ninyong pagkakaisa sa ating mga programa. I appreciate your presence and your participation, lalo na po sa mga ginagawa po nating mga district meetings. Ang ating pong mga district supervisors, mga members ng iba't ibang committee ng council at ng ating pamahalakang lokal. Patuloy po ang pagbuo at pag-implement ng mga programa ng lokal na pamahalaan sa paglalayon na ma-harness ang mga talent and skills ng mga learners, lalo na sa sining at kultura. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Kakabit po ng learning and education ang ikapitong agenda po natin, which is youth development and sports development. Excited po ako sa ating sports development program na magti-training po sa ating mga atleta natin na talaga naman pong may potensyal na maging champion sa iba't ibang sports competition. Humingi po tayo ng tulong sa Philippine Sports Commission and I look forward sa initiative ng ating Municipal Sports Committee na kino-coordinate ni Carlo Inigo Red Martinez. Hindi po mawawala ang ating sports program. Ang mga paliga po natin, volleyball cup tournament at iba pa pong tournaments tulad ng ginawa nating marathon, bikeathon nitong nagdaang Fiesta Celebration. Ang next agenda pong binabalangkas last year is support to our vulnerable and indigent sectors. Ang budget po natin sa ating municipal AX gamit na gamit. And I'm very happy with the effort of our Municipal Social Welfare and Development Office. Ma'am Jerilyn Abanilla in coordinating with the Mayor's Office sa pag-distribute ng iba't ibang assistance mula sa ating AX Fund. At dahil nga po, limitado ang ating pondo, ay talaga pong inakatok ko ang ating mga congressman upang mabahagihan po kita ng kanilang AX. Kaya thank you po kay House Speaker Martin Romualdez. Share po niya ng kanyang
Ang nakausap ko po ang sa opisina ng ating Speaker Martin Romualdez, kita po ay mabibibayaan pong muli ng 20 million worth na AX. Napakapalad po natin dahil sa aking pangungulit ay nabibiyayaan po kita nitong medical assistance to indigent patient or MAIP na mula po sa allocation ng Tingog Party List sa pangunguna po ni Congresswoman Yeda Romualdez. Una pong nakuha natin ay 5 million pesos. At ngayon po, dahil nga ni po sa pangungulit ng inyong mayor, makakakuha po kitang muli ng MAIP worth 20 million pesos. Ang MAIP po natin ay patuloy na nakakatulong sa mga gastusing pang-hospital ng ating mga Santa Cruzin na hindi po kayang ibigay gamit ang limitado nating AX Fund. Pasalamatan pong muli natin ang ating Speaker Martin Romualdez, Congresswoman Yeda Romualdez, at ang Tingog Party List. Second to the last agenda po natin, our 9th agenda is resilience o ang kapasidad natin na humarap sa kalamidad, emergencies at sakuna. I am excited to report to you the ongoing construction of our disaster risk reduction management health o DRRMH building katabi po ng ating RH1. Ito po ay magiging command center natin na magpapalakas sa kapasidad ng ating DRRM team response sa pangangailangan ninyo. Kasama po sa ating DR initiatives ang pagpapasaayos ng evacuation centers dito po sa bayan at sa inyo pong barangay. Isa po sa mga hamon na hinaharap ko po ay ang ating basura. Nakakalungkot po na ang pinundar ko nung aking first term ay hindi napangasiwaan ng maayos. We were on the road na sana to become a model municipality in waste resource recovery. Kaya talaga pong ipinapaayos kong muli itong ating dump site. Pero kinonsulta ko rin po sa mga eksperto itong sanitary landfill project na may mga pagkakamali po sa proseso at teknikalidad.